Sabi nila, ang itsura mo ang basehan ng halaga mo. Pero paano kung ang minamaliit mo? Siya pala ang may kakayahang bilhin ang mundong kinatatayuan mo. Ito ang kwento ni Clara. Isang babaeng tinawag na basura. Pero hindi nila alam. Siya pala ang magiging dahilan ng pagbagsak nila. Pumasok si Clara sa isang butik na hindi basta-basta napapasukan ng kahit sino. Nakatsinelas, kupas ang damit, at may bitbit na ekobag na tila galing palengke. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nahihiya. Pero halatang hindi siya kabilang sa mundong iyon. Sa unang tingin pa lang, hinusgahan na siya. May bulungan. May halakhakan. Anong ginagawa niya dito? Baka magnakaw yan. Tahimik lang si Clara. Sanay na siya. Pero hindi ibig sabihin wala siyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang bag. Hindi mahalaga ang presyo. May hinahanap lang siya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sinong may pera. Pero bago pa niya ito mahawakan. Huwag mong hawakan. Napaatras si Clara. Lalagyan mo lang ng amoy isda ang paninda namin. Tahimik ulit siya. Pero sa pagkakataong ito, mas mabigat na ang katahimikan niya. At doon dumating si Veronica. Maganda, mayaman, at sanay na hinahangaan. Pero sa isang tingin pa lang, hinusgahan na niya si Clara. Manager, bakit may ganitong klase ng tao dito? At parang hindi pa sapat. Bigla niyang itinapon ang Diyos. Hindi aksidente. Sadyang ginawa. Tumulo ang Diyos sa damit ni Clara. Tahimik. Walang sigaw. Pero ramdam ng lahat ang bigat ng sandali. Oops! Bagay naman sa'yo. Tawa ni Veronica. Habang ang ibang tao nakatingin lang. Walang pumigil. Walang nagsalita. At doon mas naramdaman ni Clara na minsan, mas masakit ang panghusga kaysa kahirapan. Lumabas ka dito. Hindi ka bagay dito. Sigaw ng manager. Pero hindi gumalaw si Clara. Mahigpit niyang hinawakan ang ekobag. At doon, unti-unti siyang tumingala. Sa halip na umalis, tumayo lang siya sa gitna ng butik. Tahimik. Kalmado. At hintayin niyo lang. Parating na sila. Napatingin ang lahat sa kanya. May kaba. May pagkalito. Pero si Clara, parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Ilang minuto lang ang lumipas. Biglang nagbago ang atmosphere sa buong mall. Tumahimik ang paligid. May paparating. Mga lalaking nakaitim na suit. Kasama ang mall general manager at ang head of security. Dire-diretso silang naglakad papunta kay Clara. At sa harap ng lahat, yumuko sila. Welcome, Ma'am Clara. We've been waiting for you. Biglang namutla ang manager. Habang si Veronica hindi makapaniwala. Manager, Veronica, I'd like you to meet the new owner of this entire mall chain. Tahimik. Walang gumalaw. Parang huminto ang oras. She bought this mall this morning. Nanlaki ang mata ng lahat. Ang babaeng tinawag nilang basura. Siya pala ang may-ari ng lahat. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang kanyang ekobag. At doon, lumitaw ang sandamakmak na pera. Mga bundle ng cash. At isang case ng mamahaling blue diamonds. Kumikinang ang mga ito sa ilalim ng ilaw ng butik. Tahimik ang lahat. Wala nang tumatawa. Tumingin si Clara kay Veronica. At pagkatapos sa manager. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot ang pagiging kalmado niya. As don't like the customer service in this shop. Close this boutique. And fire everyone in this room. Biglang nagmakaawa ang mga sales lady. Habang ang manager nanginginig. Pero hindi na sila pinakinggan ni Clara. Clara, please. We were classmates. Halos maiyak na si Veronica.
Pero walang emosyon ang mukha ni Clara. Classmates, all I'll remember is the orange juice. At doon tuluyang bumagsak ang mukha ni Veronica. Habang inilalabas siya ng security, walang lumingon kay Clara. Dahil ngayon, alam na nila kung sino talaga ang minamaliit nila. Tahimik na naglakad si Clara palabas ng butik. Bitbit pa rin ang parehong ecobag. Pareho pa rin ang simpleng damit. Pero iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Habang naglalakad siya, may nadaanan siyang janitor. Umiti siya rito at inabutan ng pera. Salamat sa trabaho mo. Nagulat ang janitor. Dahil sa unang pagkakataon, may taong may kapangyarihan na tumingin sa kanya bilang tao. Dahil ang tunay na yaman, hindi nasusukat sa suot mong sapatos o sa bag na dala mo. Nasusukat ito sa kung paano mo tratuhin ang ibang tao. Kung ikaw si Clara, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? O pipiliin mong magpatawad? Comment mo sa baba. At kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, mag-subscribe ka na sa Truth in Shadows. Hanggang sa susunod dito lang sa Truth in Shadows.